Tingnan natin. Yada. Wow. Nito Españas. I have this dream that we jump in the car, we flip a coin, or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. Ikan ko talaga, no? Hirugin ko Ganda. ini. Malaki po. Kamusta? Okay naman po. Maganda ang aming lilipatan na bahay. Ganda. Super ganda at malapit sa lahat. Ang ganda. Wow, may chandelier pa. Ha? Centralized aircon. Kayo yung natin circuit breaker eh. Ay, kaya man. Pag nakabukas, kumana yung Magagawa na. Magbusan ka na. Sige po. Wow, ang ganda talaga. Ganda. Ang galing. Ah. Wow, ang sarap ng hangin. Oh, Ay, usbo ba? Sinip ka na kadara. Hindi kita nakadarap. Pwede man magdumog na sana kita. Nagana na yata ang tubig dito, ano? Ha? Gumagana na? May tubig na. Okay. Tubig ilaw na. Grace, ay wow, talaga naman. Ang sosyal. Ay, malaki rin naman ang terrace, adi. Ayan, oh. Iyos. Ang ano pala, Pwede nang magkuha. si Ardigdi, ang karibusan. Oo. Ang cabinet, oh. Ang ganda ng cabinet. Wow, may screen. Ay, pwede mo rin pala buksan. Maliit banggit. Oo. Ay, ang ganda naman. Sosyal. Wow, man. Ang ganda. Ay, sa taga sinalo kay Sidrak. Ay, oo. Ayan, so para sa aming episode number 3, ngayon ay maglilinis kami nitong aming empty house, no? Itong one bedroom natin. So kailangan natin linisin. Kasama ko yung mga lola para tulungan ako na maglinis ngayong araw. Okay, syempre bukas na yung paglilipat natin. So abangan nyo yun dahil yun yung magiging episode number 4 natin dito sa ating lipat bahay dito sa Dubai. Ayan, so update lang no dito sa mga pinagawa namin. Nung last time kasi nakita namin katulad nito dito sa may window, no, yung kanyang parang gutter, yung rubber na nilalagay dito sa may window, meron siyang problem. So pinaayos namin yung sa maintenance, and then aside from that, nagpaayos din tayo dito sa may part na to. Ayan. So last time, itong part na ito, meron siyang parang mga nag-chip na wall paint. So, pinaayos din natin yon sa ating maintenance. And aside from that, ito, yung dito sa ating pinto. So, pinaayos na din natin ito. Kasi before, hindi siya fix. So, kailangan syempre natin ito na maayos, makover siya. No? So, naayos na din nila yan. So, yung isa pa na pinaayos natin ay yun. Yun dito naman dito sa may dito sa ating faucet. Kasi yan, dati na parang natanggal siya. So, yun. Ngayon, okay na. Naayos na din nila. So far, itong aming one bedroom, itong lilipatan namin na bahay, ay okay na siya. Good to accommodate us. Pwede na kami lumipat. So, tomorrow, bukas yung magiging episode 4 natin, yun talaga yung magiging big day para sa ating lipat bahay, no, dito sa Dubai. Yun, abangan nyo din yun kasi usually dito sa Dubai, lalo na pagka end of the month, napapansin namin, no, mga OFW, yun talaga yung mga nagiging parang kalakaran dito, parang nagiging buhay na talaga namin, normal na buhay ng OFW dito sa UAE, yung mga kababayan natin na naglilipat ng kanilang mga gamit, usually by the end of the month. Kasi karamihan, katulad sa atin, no, na tumira tayo sa isang flat na may kasamang mga partitions. Although ang ating room ay isang regular room, all-in na kasi yung bayad doon. So ibig sabihin, bayad tira lang yung ginawa natin. Wala tayong deposit, wala tayong advance. Mas madali para sa atin na lumipat or mag-transfer sa ibang tirahan. So ganun din yung mga kababayan natin na naandito
na naninirahan dito. Usually, lalo na yung mga nakatira sa mga partitions, dahil wala naman tayong masyadong gamit, dahil nga limited space lang yung partition na meron tayo. So, mas madali para sa amin na nakakapaglipat ng mga gamit. Pero sa lagay namin kasi ngayon, since kami ay family, so first time namin na kumuha ng 1 bedroom. And yun, ngayon lang din namin na-experience yung unang-una yung pagproseso ng mga documents, mga requirements, and syempre yung pagbabayad, yung payment. Tapos, first time din namin mag-process nung katulad nung IJARI certificate. First time din namin mag-process nung katulad niyan, yung DEWA, yung internet. And first time din namin na yun, ma-experience yung ganito na magta-transfer kami ng aming mga gamit. Siyempre, meron tayong newborn baby. Mas madami kaming gamit ngayon compare nung 2 years ago na kami ay 3 pa lamang. Pero ngayon, since medyo lumalaki na yung family, mas dumadami na din yung aming mga gamit. Kaya nga, sa ngayon, medyo kahit papano, napag-iisip na din namin in advance, no? Kung hindi man namin ma-maintain yung ganitong klaseng lifestyle, yung ganitong klaseng pagre-renta, so iniisip namin sana hindi na masyado madagdagan yung gamit namin na kakailanganin para dito sa 1 bedroom. For sure, kakailanganin namin ng katulad ng washing machine para dun sa laundry namin. Pangalawa, kailangan din natin syempre ng refrigerator para naman sa gamit namin. And pangatlo, syempre kakailangan din natin ng mga sampayan, yung mga ganyan. Depende no sa mga appliances na kakailanganin natin in the future. Hindi naman siya agad-agad, pero pinaka-priority talaga namin na mabili or na magkaroon kami is yung washing machine. Kasi syempre, araw-araw nagpapalit tayo ng damit, araw-araw, lalo na sa bata, no, sa mga anak natin. So, ayun, kaya medyo, alam nyo yun, binabudget lang din natin and chine-check natin kung saan nga ba tayo makakamura. Pero abang-abang nyo lang kung saan tayo makakabili. For sure, gagawan din natin yun ng vlog para at least may share namin sa inyo kung paano nga ba namin ginagawa yung pagbabudget, paano nga ba namin ginagawa yung pag-window shopping, no, para nakikita namin and na ko-compare namin, lalo na yung mga presyo, yung mga prices ng appliances na kakailanganin namin para dito sa aming bahay. So, ayun lang nakakatuwa kasi nakita nyo naman yung reaction ng mga lola no, nung pagpasok nila, sobrang tuwang-tuwa sila and ganun din po yung excitement and yung happiness na naramdaman na kaming mag-asawa nung nakita namin itong unit na to. So, yun, nakakatuwa lang din kasi kahit papano na-share namin yung ganitong blessing sa kanila. Nakakatuwa lang din kasi kahit papano medyo mabilis yung action nila katulad nun, no? Yung sa maintenance, nung inausap ni Mrs. yung supervisor regarding sa mga concern namin kasi syempre ayaw din naman namin i-receive yung unit na merong kaming nakikitang problem dahil syempre wala naman sigurong tao na alam mo yun, nagbayad ka tapos mafe-feel mo na parang ito na ba yung binayaran ko? In short, no, hindi ka nasasatisfy sa binayaran mo. Pero since tayo bilang customer, no, bilang tayo yung tenant dito at tayo yung nagbayad, so ano lang din, nagiging vocal lang din tayo and siguro pinapractice lang din natin paunti-unti yung rights natin bilang tenant tayo. No? Siguro sa mga kababayan natin na na-experience din to or gustong ma-experience yung katulad ng ginagawa namin, yun, pagka nasa ibang bansa ka, wag masyadong yung parang mahiyain or tikom yung bibig mo tapos by the end of the day, yung pala may problem, no? Dahil dito, gusto nila yung tayo, no, nag-i-initiate tayo ng conversation. Kumbaga kung may problem, sabihin talaga natin directly kasi ayaw nila yung nagiging problem yun in the future. Tapos, alam mo yun, magiging drama, mas lumaki pa yung problema. Sa ngayon, ang ginawa namin, nagpaalam kami sa maintenance supervisor kasi nga bukas pa talaga yung paglilipat namin. Bukas pa talaga kami nakaschedule. So, ang ginawa namin, nagdala lang kami ng 2 luggage. Ngayon, sisimulan namin yung paglilinis. Actually, kanina, kahit papano, sabi nung maintenance supervisor, nasimulan na daw nila yung paglilinis. Nakapag-map na, kahit papano, after nila mag-ayos ng mga gamit dito, ng mga pinakita namin, no, na gusto namin ipaayos, yun, nakapaglinis na din naman daw sila. So, sa amin naman, bilang tayo, syempre, alam nyo naman yung mga Pinoy, no? So, sabi namin, nagpaalam din naman kami na maayos kung pwede kaming pumunta dito ngayon, no? Para gumawa ng deep cleaning. Hindi ko alam kung i-bleach natin to, basta lilinisin natin to maayos para at least bukas,
walang dust, walang problem, no? Kung baga, pagdating namin, shoot na, nakasettle na, mas madali naming maiaayos yung mga gamit dito. Nung isang araw, yun, hindi ko lang na-vlog, pumunta kami din sa mall, nagtingin-tingin na din kami ng mga gamit na pwedeng ipa-install siguro bukas para after namin maglipat ng mga gamit, no, maipa-install namin ng maayos yung yung curtain rod dito sa sala and din dun sa aming kwarto. Yan, so additional lang din siya, maliban sa paglilinis, naglipat na din tayo ng pampaswerte natin. So nasa kultura natin or ng mga Chinese, hindi ko na din sure. Pero ito, meron tayo dito yung bigas. Meron din tayo dito yung water. May sugar itong kasama, ma? So yung bigas, ayan, so yung bigas, meron siyang kasamang asin, sugar, laurel, and yung mga coins. So, nandyan na yan sa loob. Ayan. Tapos, ito namang isa ay yung tubig, yung water natin. No? So, meron tayong paniniwala na ito ay importante before maglipat ng mga gamit or before lumipat ng bahay. No? Ayan. So, nilagay natin yan dito sa may pinto. Ayan. So, hindi na natin tatanggalin yan kasi nga, pampaswerte, di ba? At aside doon sa ating mga pampaswerte, meron din tayo syempre yung pantanggal ng mga masasamang espiritu. Ayan, meron tayong red ribbon. Sinasabi nila na kapag naglagay ka nito sa pinto mo, yung mga bad spirit hindi makakapasok. And syempre, maliban doon, meron tayong, ayan, yung talagang pinapaniwalaan natin and mas malakas yung faith natin dito, no, sa pinapaniwalaan natin Diyos. Ayan, meron tayo ditong rosary. Okay? Siguro dito ako maglalagay ng ref. Possible kasi ito lang yung may malaking space plus meron siyang plug dito. Tapos dito siguro mukhang kasya na din naman yung ating induction cooker since single lang naman yun. Ibababa na lang natin itong fire extinguisher natin. And meron na din tayo ditong wala nga palang kuryente. Pero meron na din naman tayong exhaust fan dito. So yung exhaust fan at least mahihigop din naman niya yung amoy. Okay? Yung amoy ng niluluto natin. Tapos dito sa side naman na to, ito. So ditong side naman na to, iniisip ko dito in case magkaroon tayo ng budget, no. So dito ko naman ilalagay yung ating microwave para yun mag-iinit ng ulam or mag-iinit kayo ng pagkain. Yun, mas madaling ma-reach plus meron siyang saksakan na din dito. Yan. Tapos yun, at least meron na tayong sariling kitchen, no? Mas maluwag-luwag tayo ngayon. Hindi na natin poproblemahin na kumbaga may ibang gumagamit or kumbaga may ibang naghuhugas, yung ganyan. So anytime, pwede natin gamitin. Anytime, pwede nating ma-access, no? Since tayo naman na yung magbabayad ng dewa. So wala na tayong poproblemahin. Actually, itong ganitong klaseng setup, ito talaga yung pinapangarap ko na magkaroon since na dumating ako dito sa Dubai, no? Ito talaga yung isa sa mga gusto kong mangyari. Yung magkaroon ng sariling, ang tawag dito, kitchen island. Yeah.